Hello mga boss, kumusta kayo dyan? Anong mararamdaman mo kung bilang isang OFW? Sasabihan ka ng manager mo na kailangan ka na daw nilang tanggalin sa trabaho. Ako nga pala si Sir Al, OFW dito sa UK. Dalawang trabaho pero butas pa din ang bulsa. Kinausap ako ng boss ko kanina. Akala ko kakausapin niya ako dahil sa back to office setup ng company namin sa London. Currently, hybrid yung setup ng company namin. So minsan lang ako pumapasok sa office. Kaya nakakayanan ko na mag-part-time sa isang fast food chain after office hours. Yung company kasi namin, binili ng isang US company. So yung instruction ng head, bumalik na lahat ng employees sa office. So ayun, nag-meeting kami kanina tapos sobrang serious ng boss ko. Tapos, nagulat ako bigla niyang sinama yung HR manager namin sa call. May binabasa siya about sa status ng company kung bakit nila need ng mag-cost cutting. So ayun, sabi niya, subject for redundancy na daw yung position ko. Nagulat ako, di ko maintindihan yung nararamdaman ko sa time na yun. Yung tipo na biglang pinagtakloban ng langit at lupa. Di kasi madali makahanap ng malilipatan ng work dito. It took me 3 months bago ko makahanap ng work nung bago lang kami dito sa UK. Yung iba, 6 months di pa nakakahanap. Kaya madaming foreigners dito na nag-work sa ibang industry nung experience nila. So ayun, sinabihan ko yung asawa ko. Sabi niya, umuwi na lang daw kami kasi baka wala akong mahanap na trabaho. Pero buti na lang, mayroon akong part-time job dito. So kahit papano, meron akong income kahit maliit lang. Pwede ako mag-full-time doon in case di ako makahanap kagad ng magandang trabaho. Sa abroad, basta masipag ka at hindi ka mapili sa trabaho, magkakapera ka. Pero mahal talaga yung cost of living dito. Kaya di pwede yun lalo na kung may pamilya ka. Nag-work talaga ako dahil mahal yung rent dito. So hindi namin kaya magbayad ng rent kung wala akong work. Train kasi tayo na laging okay lang. Matatag, hindi nagpapakita ng kahinaan. Pero yung kahit paano, nahihirapan talaga ako. Natry na nga pala ako mag-apply at sana makahanap ako kagad ng malilipatan. Naniniwala ako na lahat ng problema is may solusyon. At tandaan, hindi porke natapos na yung isang kabanata, tapos na yung kwento. Kung sa Pilipinas lang, mabilis tayo makakahanap ng work. Yung processing parang within the month, pwede ka na mag-sign ng contract. Dito medyo matagal yung process nila at medyo sinasala talaga nila yung mga nag-a-apply sa kanila. Yung tipo na abot ka ng senior leader kahit analyst lang yung applyan mo. Babayaran ka naman ng company kapag natuloy ang redundancy. Pero mababang bayad nila dito kumpara sa Pilipinas. Na-redundant na din kasi ako noon sa Pinas after ng pandemic. Mali lang yung hawak ko na team noon. Tapos nag-cost cutting din yung company. Di na daw nila kailangan ng manager sa Pinas. So direct na yung mga handle ko sa counterpart namin sa US. Pero ito, di ko talaga siya expected na mangyari. Kaya nagulat talaga ako. Alam ko naman na tagilid yung company namin. Pero hindi ko expected na tatanggalin nila yung position ko. Actually, di lang ako. Madami sa kakilala ko sa office ng mga managers. Paalis na din. Yung mga matagal sa company, parang 3 weeks lang ata yung notice period nila. Pero ako, actually 3 months yung sa akin. So medyo matagal pa kung patutuloy man yung redundancy ko. So okay guys, ayun na muna. Update ko kayo dito sa channel kung anong mangyayari. Maganda naman yung policy nila dito sa UK about redundancy. Di tipo na pagka-discuss nila sa inyo na tatanggalin yung position mo, alis ka na kagad. May 1 month sila na tinatawag na consultation period. Tapos kailangan mo din mag-render ng notice period mo. Kung may kakilala kayo na nakaranas na ganitong redundancy sa UK, job hunting biglang immigrant, comment kayo sa baba. Gusto ko rin marinig ang kwento nyo. So ayun mga bro, pakipollow and like. See you all next time. Salamat!